Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Anel, Cyrus David Cortez, Jojo TV, at sa Pamaloy Family, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 3221. Hindi ko dinala si Ansel Torres dito para makalusot ako sa batas. Hiniling ko sa kanya na ipatupad ang batas ng walang kinikilingan, sabi ni Harvey York. Sinusubukan mo pa bang makipagtalo ngayon? Namumula sa galit si Nelson Torres matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Malinaw niyang binanggit na ang aking mabuting kapatid ay tinawag niya dito ngunit sinasabi niya na hindi umaabuso sa kanyang kapangyarihan, at sinabi niyang gusto niyang itaguyod ang batas. Tingin niya ba tanga ako? Akala niya hindi ko siya makikita. Hindi nag-abalang ipaliwanag ni Harvey ang sitwasyon kay Nelson, na galit noon. Wala akong pakialam kung maniwala ka sa akin o hindi. I just don't want someone to save me for no reason, casual na kibot-balikat na sagot ni Harvey. Sa tingin mo may magliligtas sa'yo. Sino ka sa tingin mo? Tinuro ni Nelson si Harvey gamit ang ilong. Hindi siya mapakali na magtanong ng higit pang mga detalye. Para sa kanya, si Harvey ay nagpapalabas lamang na makakuha ng atensyon ng sandaling ito. Sabihin mo, bukod sa kabaitan ko o sa kapatid ko, sino pa sa police station na ito ang magtatangkang tumulong sa iyo? Dinala mo siya dito para protektahan ka using his identity as first in command here, right? Sa tingin mo lahat kami ay tanga tulad mo. How dare you say something this true after committing a heinous crime? Hindi lamang kayo sumuway sa batas sa gayong murang edad, ngunit gumawa ka rin ng mga kakilakilabot na bagay sa tiwaling lipunan sa pangkalahatan. Mapait na ekspresyon ang ipinakita ni Nelson sa kanyang mukha. Sa akin dito, hinding-hindi ko hahayaang sirain ni Ansel ang reputasyon ng pamilya. Makinig kayo sa akin ng mabuti. Ipapatupad natin ang batas ng walang kinikilingan. Huwag makinig sa mga utos ni Ansel. Gawin ang lahat gamit ang mga libro. Utos ni Nelson patungo sa kay Vivian Hall at sa kanyang mga kasama. Pupuntahan ko ang sinumang maglakas loob na subukan ang kanilang maliit na trick. Walang hihingi ng awa habang nandito ako. Napakahusay na lalaki ni Nelson. Hindi lamang siya bahagi ng Departamento ng Kultura ng Floatwell ng gobyerno, ngunit siya rin ang namamahala sa istasyon ng pulisya at korte ng lungsod. Mula sa isang tiyak na pananaw, siya ang nakatataas sa kanyang sariling kapatid. Ngunit hindi pinansin ni Harvey si Nelson na galit sa puntong iyon. Marami siyang paraan para makaalis kung gusto niya talaga. Gusto lang niyang manatili para makita niya kung ano pa ang mga pakulo ni Joseph Bauer na gagawin laban sa kanya. Matapos hilahin ni Nelson si Ansel palabas ng silid, dinalhan ni Vivian at ng kanyang kasama si Harvey ng napakasarap na pagkain bago magalang na tinanggal ang mga posos. Bagamat walang karapatang masangkot si Ansel sa kasong ito, nalantad ang awtoridad ni Harvey matapos niyang madala rito si Ansel sa isang tawag lang sa telepono. Kahit isang tulala ay masasabing masyadong malalim ang tubig. Para maiwasan ang kanilang sarili na madala sa sitwasyon, ang pinakamahusay nilang mapagpipilian ay gawin ang lahat ayon sa mga patakaran at igalang si Harvey. Hindi na nila kayang magkamali pa. Iyon ang tanging paraan upang mapanatiling ligtas ang kanilang sarili. Nang makita ni Harvey ang ugali ni Vivian at ng kanyang kapareha, hindi na nag-aksaya ng panahon si Harvey sa pagkukwento sa dalawa at muling sinabi na wala siya sa pinangyarihan ng krimen. Naniniwala na ang dalawa na si Harvey ang may kasalanan. Pero dahil sinabi ni Harvey, ni-record pa rin nila ang testimonya niya. Sabay, sa loob ng Longmen Budokan sa Floatwell, ang entablado ay natatakpan ng Phoebe Wood. Isang masarap na amoy ang umalangaw sa buong lugar. Tumayo si Joseph sa harap ng manika na tao. Ang kanyang mga kamay ay kasing bilis ng kidlat, na agad na dumurog sa manika. Si Ruby Murray, Ozzie Murray, August Bauer, at iba pa ay nakatayo sa tabi ni Joseph Bauer. Magalang nilang hinintay na matapos ni Joseph sa kanyang pagsasanay bago sila naglakad pasulong. Nang iabot ng isa sa mga katulong ang mangkok ng tubig, mahinahong hinugasan ni Joseph ang kanyang mga kamay bago ibinuka ang kanyang bibig.
Sino ang nakipag-ugnayan kay Nelson Torres? Ginawa ko. Humakbang si Ozzy na may masayang ekspresyon sa mukha. Nakatanggap ako ng balita na ang bidang baboy na si Harvey York ay may kinalaman kay Ansel Torres. Kaya napagpasyahan kong tawagan din si Nelson. Ayon sa balita ko wala na si Ansel ngayon. Wala na siyang pagkakataon na makisali sa mga kaso. Kung wala si Ansel, maliit ang tsansa ni Harvey na makaalis. Mamamatay na si Harvey bago pa malaman ng sinuman, young master. Mamatay. Si Joseph ay mukhang walang pakialam. Kailan ko sinabing tawagan mo si Nelson? Kailan ko sinabi na gusto kong mabuhay si Harvey sa buong buhay niya sa likod ng mga rehas? Natigilan sina Ozzy at Ruby habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanilang likod. Hindi man lang sila nilingon ni Joseph. Ano ang silbi ng pag-upo niya sa likod ng mga rehas buong araw? Walang ibig sabihin sa akin. Ang kailangan ko lang ay bargaining chips para makontrol ito. Wala akong pakialam kung magdesisyon si Ansel na labagin ang batas at palayain siya. Siya ay isang matigas ang ulo na tao. Kung pipiliin niyang labagin ang batas para kay Harvey, magagawa ko na si Harvey at Ansel na magtrabaho para sa akin. Dapat nanalo na tayo. Huminga ng malalim si Joseph. Nakakahiya na hindi lahat ng plano ay natutupad. Natahimik sandali si Ozzy bago niya sinampal ang sarili sa mukha habang nagngangalit ang mga ngipin. Kasalanan ko ta. Masyado akong pabaya. Parusahan mo ako sa anumang paraan na gusto mo, young master. Parusahan ka. Mahinahong tanong ni Joseph. Anong silbi ng paggawa niyan? Ang ginawa ay tapos na. Sinasabi ko ito sa iyo para mas gamitin mo ang utak mo kaysa sa lakas ng loob mo sa susunod. Sa kabila ng autoridad at makapangyarihang background, matagal nang kontrolado ng pamilya Torres ang gobyerno dahil sa isang bagay, lumayo sila sa mga alitan sa Floatwell sa buong panahon. Nananatili silang walang kinikilingan. At sa pamilya, si Nelson ang pinakamahirap sa kanilang lahat. Ipinatupad niya ang batas ng walang pagkiling. Siya ay walang pag-iimbot na tao. Dahil sa matibay na ebidensya, siguradong mamamatay si Harvey kapag nasangkot si Nelson. Pero hindi mo ba alam? Tayo ang naglagay kay Harvey para dito. Hindi mo ba ito napagtanto? Kung may kaunting pagkakamali man sa plano natin, hinding-hindi ito pababayaan ni Nelson. Gusto mong mamatay si Harvey sa tulong ni Nelson, pero baka binaril mo lang ang sarili mo sa paa. Kailangan mong itali ang maluwag na dulo sa lalong madaling panahon. Kailangan nating magpanggap na hindi natin alam ang lahat ng ito. Itatapon din natin ang backup plan na inihanda natin. Putulin ang ating mga pagkalugi dito. Ang mahinahong mga salita ni Joseph ay sapat na upang agad na magbago ang mga ekspresyon ng lahat. Pinag-isipan ni Ozzy Murray ang sitwasyon bago siya nagpakita ng mapait na ngiti sa kanyang mukha. Gaya ng sinabi ni Joseph Bauer, kung totoo na pinatay nga ni Harvey York ang buong pamilya Bowie, tiyak na mamamatay siya sa kay Nelson Torres. Ngunit dahil ang buong bagay ay isang taktika para sa pakikitungo kay Harvey, malamang na masira ng matalas na pandama ni Nelson ang buong bagay. Kung nangyari iyon, ibig sabihin ay binaril ni Ozzy ang kanyang sarili sa paa. Humakbang si August Bauer pagkatapos makita ang nakakatakot na hitsura ni Ozzy. Isa lang akong curious, young master. Bakit tinanggihan ni Mandy Zimmer ang napakagandang alok mula sa iyo? Logically, dapat niyang isipin ang pagliligtas sa kanyang asawa. Pero, mas masakit kay Harvey yung ginagawa niya ngayon, di ba? Magsisimula na ba tayo sa paglapit sa kanya? Mas magulo ang babaeng ito kaysa sa inaakala ko. Nagpakita ng malamig na ekspresyon si Joseph nang magsalita tungkol kay Mandy. I could tell she had feelings for Harvey kahit sobrang conflicted ang pakiramdam nila. Halimbawa, sinubukan niyang palayain ang kanyang asawa sa kulungan, ngunit naniniwala siya na talagang inosente ito. Naniwala siya kay Harvey na sinasabi na ang batas ay magbibigay sa kanya ng hustisya. Naniwala ba siya ng bulag? O tanga ba talaga siya? Malamig na napangiti si Joseph. Siya ang nag-set up ng buong palabas para kay Mandy, ngunit hindi man lang siya nakikipagtulungan. Bawat plano niya hanggang ngayon ay nabigo. Halatang naiinis siya dahil dito.
Kumunot ang noo ni August. Nakita ba ng babaeng iyon ang plano natin, young master? Anyway, natural lang na mag-ingat siya sa atin. Tayo pa rin ang nagpakulong sa kanya. Siya ay nagbabantay, ngunit ang tandang babaeng iyon, si Lillian Yates, ay kasama natin, mahinahong sagot ni Joseph. Ayon sa aking intel, medyo masunurin si Mandy sa kanyang ina. Pero kahit papaano ay inawi niya si Lillian sa pagkakataong ito. Ang kanyang pagtitiwala kay Harvey ay mas malalim kaysa sa naisip ko. Kung hindi natin masisira ang reputasyon ni Harvey, ang mga bagay na pinaghirapan ko ay magiging walang kabuluhan. Napabuntong hininga si Joseph, lumapit kay Mandy, hinabol siya, at kinulong. Ang lahat ng ito ay isang mahusay na plano na ginawa niya. Sa ganoong krusyal na sandali, nagawang sirain ng katigasan ng ulo ni Mandy ang halos lahat. Sayang naman, huminto muna si August bago mahinahong nagtanong, manahimik na lang ba tayo at walang gagawin sa ngayon? Napatingin si Joseph kay August. Kapag kasangkot si Nelson, wala tayong magagawa laban kay Harvey, at hindi rin natin maaaring pakialaman ang ebidensya. Pero sa totoo lang, may magagawa tayo. Hindi mahalaga kung namatay sina Jordan Bowie at Dylan Bowie. Maliit na fries lang sila. Gayunpaman, hindi nila nagawang gumawa ng anumang epekto sa sitwasyon. Pero huwag kalimutan, namatay din si Ezra Bauer. Siya ang deputy head ng law enforcement. Obviously, dapat may mga kahihinatnan dahil sa pagkamatay niya, di ba? Natigilan si August bago siya nagpakita ng malamig na tingin sa kanyang mga mata habang tumatango. Kinabukasan, madaling araw. Ang kalangitan ng Floatwell ay medyo madilim kaysa karaniwan. Ang biglaang pagbaba ng temperatura ay nagpalamig sa mga lansangan. Maya-maya ay nagbukas din ang mga tindahan dahil dito. Dalawang inaantok na inspector ang nagpapatrol sa pasukan ng Floatwell Police Station. Nang magpalat na sila ng shift at kumain, 12-12 ng mga sasakyan ang biglang dumating. Maya-maya, nagtakbuhan palabas ng sasakyan ang daan-daang nakasuot ng itim na damit. Bumilis ang tibok ng puso ng mga inspector habang hawak nila ang kanilang mga baril sa kanilang mga baywang. Ang mga taong nakadamit ay malinaw na sinanay. Ang dalawang inspector lamang ay hindi sapat para arestuhin silang lahat. Ngunit sa sandaling ito, ang mga tao ay walang ginawa. Ni hindi nila sinubukang palibutan ang mga inspector. Ang lalaking namumuno sa grupo ay nagwagayway ng kanyang kamay bago may nagsimulang magluksa. Sabay kuha ng banner sa isa sa mga sasakyan. Ang banner ay puti at may nakasulat na itim na teksto, na hinihingi ang killer na bayaran ang kanyang buhay. Ang mga tao ay mabangis na humakbang sa harap ng istasyon ng pulisya at sumigaw. Magbayad kayo ng inyong buhay. Bigyan mo kami ng hustisya. Agad na naakit ng grupo ang mga nanood. Ilang mamamahayag ang naka-standby na tumatakbo para kumuha ng ilang litrato. Habang ang iba ay nagdadala mati, ang ilan ay may dalang mga kabaong na may larawan ni Ezra. Ang mismong eksena ay parang eksena sa isang horror movie. Daan-daang manunood ang nanood ng palabas habang nagchichismisan tungkol sa bagyo. Walang nakakaalam kung sila ay talagang manunood o binayaran upang mapunta doon. Gayunpaman, may isang taong sumusubok na palakihin ang sitwasyon at ginamit ang pagkakataon para magalit ang mga tao sa sitwasyon. Hindi lang napilitang lutasin ng mga pulis ang kasong ito sa lalong madaling panahon, ngunit napilitan din si Harvey sa isang sulok. Lalong lumakas ang sigaw ng mga tao na kahit ang mga nasa loob ng istasyon ng pulisya ay naririnig ito. Ang mga tao sa loob ay nagpakita ng kahindak-hindak na mga ekspresyon nang makita nila ang isang mabangis na tanawin. Palaging may dalawang panig ng parehong barya. Ang pulisya ay mahusay na maaaring sugpuin ang isang mapaglarong pulutong. Ngunit ang karamihan ay tila may malalim na relasyon sa lungmen. At ang malinaw, sila rin ay sinanay na ng mga martial artist. Walang magawa ang pulis dahil napakaraming mamamahayag sa paligid. Ang sabi, ang kanilang reputasyon ay ganap na masisira kung hindi sila makakahanap ng paraan upang harapin ang karamihan. Makalipas ang kalahating oras, muling lumitaw ang convoy ni Ansel Torres.
Tuluyan na niyang hindi pinansin ang kaguluhan sa labas at dumiretso na siya sa interrogation room. Nung mga oras na yun, naiidlap pa si Harvey. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa labas. Isang mapait na ngiti ang ipinakita ni Ansel matapos ilagay ang takeout na pagkain sa mesa. Paano ka pa nakakatulog ng ganito, Sir York? Hindi mo ba alam na hinihiling ng mga tao na patayin ka sa labas? Binuksan ni Harvey ang kanyang mga mata. Mga kamag-anak mula sa pamilya Bowie. Umiling si Ansel. Magiging madali para sa amin ang pakikitungo kung ganoon ang kaso. Ang mga taong nagpakita ay karamihan ay mula sa Lungmen. Hindi sila mga disipulo ng Lungmen Law Enforcement, ngunit lahat sila ay mga disipulo ni Ezra. Medyo nagkaroon sila ng kaunting impluwensya sa Floatwell. Mas magiging mahirap ngayon na sinusubukan nilang bigyan ng hustisya ang kanilang guro. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3225. Casual na binuksan ni Harvey York ang takeout box at ikan-iling ang kanyang ulo. Hindi ba nila alam na ako ang pinuno ng law enforcement? Hindi ba sila natatakot na papatayin ko sila sa panggugulo ng ganito? Mapait na tumawa si Ansel Torres. Kung ito ay anumang oras, sila ay matatakot. Pero bakit sila matatakot sa iyo ngayon? Sa mata nila, hindi ka na makakaalis dito. Kasabay ng isang tao na nagtutulak sa kanila sa direksyong ito, walang mas mahusay na oras upang sipain ang isang tao habang sila ay pababa kaysa sa ngayon. Hamalakhak si Harvey bago pumulot ng kapirasong pritong manok. Nalaman mo ba kung sino ang naging dahilan ng lahat ng gulo na ito? Hindi, ngunit walang paraan na ang seryeng ito ng mga kaganapan ay isang grupo lamang ng mga coincidences. Gusto ng kaaway na mamamatay ka sa lalong madaling panahon. Ayaw nila nung una, mahinahong sabi ni Harvey. Pero ngayong nandito na ang kapatid mo, tiyak na ipapatupad niya ang batas ng walang kinikilingan at aayusin ang kasong ito. Natatakot ang kalaban na mawalan ng saysay ang kanilang mga plano. Maaaring mayroon ding clue na maaaring magdulot sa kanila ng problema. Ang pinakakomportableng gawin nila ngayon ay ang lumikha ng panggigipit ng publiko at pilitin ang pulisya na lutisin ang kasong ito ng walang sapat na ebidensya. Sa ganoong paraan, makorner ako. Isang marahas na hakbang upang harapin ang sitwasyong ito, sa tingin ko. Nangangahulugan ito na maaaring may malalaking gap sa ebidensya. Kung nakita mo ang butas na ito, dapat itong maging sapat na madali upang patunayan ang aking kawalang kasalanan. Si Harvey ang nag-lecture kay Ansel sa almusal. Natahimik si Ansel bago siya tumawag ng kung sino. Ang isang makapal na file ay dinala sa silid pagkatapos. Pagkabuklat ng mga pahina, mahinahon siyang sumagot, "Tama ka, sir. Malaki ang problema sa ebidensya. Ang footage na ibinigay nila ay nagpapakita lamang sa iyo ng pagpasok at paglabas ng eksena, ngunit wala sa pagitan. At saka, ang trail ilang oras bago ang aming pagdating ay ginawa rin niya. Sa madaling salita, ang pinakamatibay na ebidensya na mayroon sila ay may depekto sa mata ng isang propesyonal. It's edited after all. Dahil iyon ang kaso, hindi namin dapat gamitin ito para singilin ka. Judging from this, siguradong hindi ka suspect. Malaya kang umalis. Maliban na lang kung may bagong ebidensya, ang buong pangyayaring ito ay walang kinalaman sa iyo. Pwede ka nang umalis pagkatapos mong kumain. Pero ngayon, bahagyang nagdilim ang mukha ni Ansel. Malinaw na alam na ng kalaban na maaga o huli ay kukunin ang file. Gayunpaman, walang nakakaalam na may mga inspector na nakipagsabuatan sa insidente. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malaking eksena sa labas. Sa ilalim ng mga sitwasyong iyon, magdudulot ng malaking kaguluhan si Harvey kung talagang aalis siya sa sandaling ito, "Pwede na akong umalis, di ba?" Tumayo si Harvey bago siya nagkibit balikat. "Tapos, tingnan natin ang mga regalong ipinadala nila sa akin." Makalipas ang kalahating oras, sumugod ang mga tao sa pasukan ng police station. Nagdala si Rachel ng grupo ng mga tao mula sa Lungmen Law Enforcement pati na rin sa Axgang at bumuo ng linya para pigilan ang sinuman na makapasok sa lugar.
May ilang bagay na hindi kayang gawin ng pulis, ngunit magagawa ng law enforcement at ng Axe Gang. Sabi nga, malalaman sana ng kalaban na maaaring may paraan si Harvey para harapin ang sitwasyong ito. Habang nagkakasalungatan ang magkabilang panig, parami ang mga tao na lumalabas para manood ng palabas, na nagpapaypay sa proseso. Maging ang Floatwell TV, ang tinig ng lungsod, ay nagpadala ng ilang propesyonal na mamamahayag sa eksena. Upang palakihin ang buong sitwasyon at ipaalam sa lahat sa bayan ang tungkol sa insidente. Ang tinatawag na rally ay naging isang press conference. Itinuro ng kamera ang pinangyarihan, ibino-broadcast ng live ang buong sitwasyon. Walang ideya si Ansel kung ano ang iniisip ni Harvey nang makita niya ang isang malaking grupo ng mga mamamahayag na sumugod sa platform sa likod nila. Ang kanyang ekspresyon ay nagdilim sa isang iglap. Sa paghusga sa ebidensya, malinaw na inosente si Harvey. Sa kasamaang palad, malamang na hindi tatanggapin ng mga residente ang katotohanang iyon. Inosente hanggat hindi napatunayang nagkasala ang kanilang moto, ngunit hindi ito masasabi para sa mga tao ng lungsod. Sa kanilang mga mata, ang isang mata para sa isang mata ay ang pinakamahusay na paraan upang tretuhin ang mga kriminal. Kalmadong nagpadala si Harvey ng ilang mga text bago nagpalit at tumayo sa plataporma. Mamamatay tao, tanggapin mo ang iyong parusa. Bayaran mo ang iyong buhay. Nagsimulang maghiyawan ang mga tao kay Harvey. Ang ilan ay naglabas pa ng mga bulok na itlog para ihagis sa entablado. Naghanda na ang Axe Gang para sa ganoong sitwasyon, at binuksan nila ang kanilang mga payong para mapigilan ang lahat ng dumating kay Harvey. Hindi pinansin ni Harvey ang kaguluhan at hindi nag-aksaya ng oras na kunin ang mikropono. Kaya nandito kayong lahat para humingi ng statement sa akin. Iiklian ko lang ito. Number 1. Hindi ko pinatay ang pamilya Bowie. Mayroon akong ilang mga salungatan kay Jordan, ngunit hindi siya karapat-dapat na madumihan ko ang aking mga kamay at labagin ang sarili kong mga prinsipyo. Number 2. Walang ebidensya ang pulis na nagpapatunay na ako ang pumatay. Huwag niyo akong sisihin sa pagdemanda sa inyo kung patuloy niyo akong sinasaktan na parang isa sa kanila. Number 3. Alam kong marami sa inyo dito ay ginagamit ng isang tao. Lahat tayo ay matatalino dito. Huwag niyong gawing isang sakripisyo ang inyong sarili para sa layunin ng iba. Ang kanyang mga simpleng salita ay mahinahon at matatag, na nagpapaliwanag ng katotohanan ng bagay kasama ang pangkalahatang sitwasyon. Ang karamihan ay nahulog sa isang patay na katahimikan. Walang umaasa na tatayo si Harvey sa harap ng istasyon ng pulisya para gumawa ng ganoong pahayag nang makalusot sana siya sa batas gamit ang kanyang kapangyarihan. Kinumpirma pa niya na hindi siya ang pumatay sa harap ng napakaraming tao, pati na rin ang pagsigaw na ginagamit lang ang karamihan. O ang isang ordinaryong tao ay hindi magpahayag ng ganoong bagay, kahit na alam nila ang tungkol dito. Masama talaga kung hindi sinasadyang nakipaglaban sila sa maling tao. Gayunpaman, ang kalmado at buo na pag-uugali ni Harvey ay nagpasindek sa karamihan. Siyempre suspect pa rin ako kahit hindi ako ang killer. Upang patunayan ang aking kawalang kasalanan, bukod sa ganap na pakikipagtulungan sa pulisya, ako mismo ay magbibigay ng $15 milyong para pandohan ang isang investigasyon. Bilang karagdagan, ang sinumang magbibigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon ay gagantimpalaan ng $800,000 na pabuya. Matapos marinig ang tungkol sa mga numerong iyon, huminga ang karamihan. Para sa mga ordinaryong tao, ito ay isang astronomical na numero, dahil handa si Harvey na gumastos ng ganitong uri ng pera upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan, nangangahulugan iyon na hindi siya ang pumatay. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang gagawa ng isang bagay na hindi kapaki. Pakinabang ng walang dahilan. Siya ay nagsisinungaling. Siya ang pinakamalaking sospek kailanman. Siya ang killer. Nagbigay siya ng ganito kalaking pera dahil nagkasala siya. Bakit naman siya gagawa ng ganito kung hindi naman? Gayunpaman, isang bagong problema ang lumitaw sa sandaling ang isa ay nalutas. Ilang taong nakasuot ng damit ang nakatayo sa harapan. Lahat sila ay matatangkad at maganda ang pangangatawan, at kayang-kaya nilang makalusot sa Axe Gang,
na nagsisikap na mapanatili ang kaayusan. Sumimangot ang mga alagad ng Lungmen Law Enforcement nang mapagtantong pamilyar ang mga mukha ng mga taong ito. Mag-usap tayo. Lahat kami ay kamag-anak ni Deputy Head Bauer. May karapatan kaming magsabi ng totoo. Natatakot ka bang pag-usapan natin? Dahil ba may kasalanan ka? Natatakot kang mabanyag ang mga kasinungalingan mo, di ba? Sumpain ka. Sa tingin mo kami ay tanga. How dare a killer na magpanggap na parang may press conference? Sasabihin ko ang totoo. Iyan ay karapatan na bayaran ang kanyang buhay para sa kanyang mga kasalanan. Ang mga kamag-anak ni Ezra ay nagsimulang sumigaw ng buong lakas, hindi nagpipigil, na umakit sa atensyon ng lahat. Agad na itinutok ng mga mamamahayag ang kanilang mga kamera at mikropono sa kanila, na parang mga pitang na naamoy ang dugo. Bakas sa mga mukha ni na Rachel at Ansel sa ibaba ng platform ang pagkasuklam. Magtatapos ang lahat ng maayos, ngunit walang sinumang umasa na may ganitong mangyayari. Umakyat si Rachel sa tabi ni Harvey at tahimik na nagtanong, bakit sila nandito, Sir York? Ang kanilang katayuan ay mas mataas kaysa sa mga estudyante ng Lungmen. Masama ito, tumawa lang si Harvey. Nakuha ko sila dito, bulong niya. Binigyan siya ni Rachel ng naguguluhan na tingin. Sa sandaling iyon, inilagay ng mga mamamahayag ng Floatwell TV ang kanilang mga mikropono sa harap ni Harvey. Alam ng lahat na ikaw ang pinakamalaking sospek dito, Sir York. Alam namin na handa kang patunayan ang iyong pagka-inosente sa pera. Gayunpaman, nandito ang pamilya ng biktima para tanungin ka. Matapang ka bang harapin sila? Gusto mo bang marinig ang kanilang patutuo? Lalong magiging malinaw ang mga bagay-bagay kung makikinig ka. Sa ganitong paraan, mapapatunayan ang iyong pagka-inosente. Ngunit kung hindi, kailangan nating pagdudahan ang iyong mga salita. Malakas na kinukwestiyon ng mga reporter ang pagiging inosente ni Harvey matapos makita ang pamilya ni Ezra. Bakit hindi mo kausapin ang pamilya ng biktima ngayong nandito na sila Mr. Yorks? Hindi mo naman sasabihin na wala silang karapatang kausapin ka. Sa oras na ito, lumitaw ang isang grupo ng mga tao. Si August ang kasalukuyang nangunguna sa grupo. Mas maraming tao na nakasot ang sumunod sa likod niya. Lahat sila kinunan si Harvey ng mapanlait na tingin. Siyempre, ang buong gulo na ito ay ideya ni August. Handa siyang ibigay kay Harvey ang huling suntok. Bahagyang napangiti si Harvey nang makitang lumitaw si August. Iyan ay uri ng pilay, hindi ba? Hindi mo ba inimbitahan ang iyong ika-13 young master na maglaro sa gayong engranding kaganapan? Ipapakita ba niya ang kanyang scapegoat? Hindi mo ba naisip na medyo halata? Ika-13 young master, anong halata? Agad na nagbago ang ekspresyon ni August matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Ikaw ang killer dito, Harvey. Nandito lang kami para bigyan ng hustisya, pilit mo pa ring kinakaladkad ang ika-13 young master sa ilalim ng bus. Baka may sakit ka, ang mga pamilyang ito, ang karamihan dito, at ang mga mamamahayag ay may mga mata. Hindi mo kami kayang lokohin. Maikling ipinaliwanag ni August ang kanyang nalalaman at pinatugtog ang recording para sa lahat ng naruroon. Tuwang-tuwa ang mga reporter nang makita ang mga pangyayari. Sa puntong ito, tiyak na magiging susunod na malaking balita ang insidenteng ito kinabukasan. Handa ka bang makinig sa pamilya ng biktima, Sir Yorks? Sigaw ng mga mamamahayag. Dapat ipaliwanag mo man lang ang sarili mo, di ba? Ang mga disipulo ng Lungmen Law Enforcement at ang Axe Gang ay napakunot ang noo nang marinig ang mga salitang iyon, na tila nakilala nila ang kanilang kaaway. Gayunpaman, nasa parehong bangka sila kay Harvey. Kung talagang sisingilin si Harvey bilang isang mamamatay tao, ang iba ay malamang na magdusa ng parehong kapalaran. Siyempre, ang pamilya ni Ezra ay tinulungan ni Joseph. Simula nang lumitaw sila, natural na handa silang labanan si Harvey. Gusto nilang makipag-usap, napangiti si Harvey sa pilit nilang pinipigilan ang mga bagay-bagay mula sa kanyang paraan. Fine, mahinahon niyang sabi. Ako ay isang lalaking may integridad. Hindi ako natatakot sa mga taong sinisiraan ako sa mga bagay na hindi ko ginawa.
Maraming tao ang umiling, iniisip na si Harvey ay masyadong bastos. Nagmamadaling sumulong ang pamilya ni Ezra na may mga itim at puting litrato sa kanilang mga kamay. Naiwan si August at winagaway ang kamay. Tapos, may nagdala sa kanya ng upuan. Komportable siyang umupo at humihit-hit ng tabako. Ang yabang ng mukha niya. Bumuga siya ng usok at sumigaw. Makinig kayong lahat. Sabihin sa amin ang lahat ng iyong nalalaman. Naniniwala ako na bibigyan tayo ng hustisya ng pulis, ngayon ang daming tao dito. Hi sa lahat, ako ang apo ni Ezra Bauer. Naglakad pasulong ang isang mukhang bastos na binata na may hawak na portrait. 2 araw ang nakalipas, pumunta ako sa bahay ng aking lolo sa hating gabi. Pagbukas ko ng pinto, nakita kong binubugbog siya ni Harvey. Siya ay malupit, balot ng dugo ang mukha ng lolo ko. Pagkatapos ay binalaan ni Harvey ang aking lolo na huwag makipag-away sa kanya at umalis. Kung ang aking lolo ay gumanti, siya ay mamamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Gayunpaman, sinabi ng aking lolo na hindi siya mag-uutos ng ilang mga tulisan. At kaya, namatay siya ng gabiling iyon. Harvey, upang umangat sa kapangyarihan at kontrolin ang aking lolo, hindi ka titigil sa walang anuman upang makamit ang iyong nakamamatay na layunin. Galit na sigaw ng lalaki. Ikaw ay isang mamamatay tao. Magbabayad ka para dito. Sumugod ang lalaki patungo sa plataporma. Pinipigilan siya, pero lumalaban pa rin siya na parang dito nakasalalay ang buhay niya. Nauntog pa ang ulo niya sa lupa habang sinisigaw ang mga reklamo niya. Umaagos ang dugo sa kanyang mukha nang mangyari ang lahat. Napatulala ang lahat sa nakita. Walang nang ahas na tanungin ang kredibilidad ng lalaki. Kung tutuusin, lahat ng ginawa ng lalaking iyon ay ganap na nakakabaliw. Iniisip na ng reporter ang pamagat habang patuloy ang pagre-record. Ang pumatay ay sumusubok na tumakas sa batas, ang pamilya ng biktima ay nagbuhos ng dugo upang patunayan kung hindi. Sinulyapan ni Harvey ang palabas na may amused look. Inisip ng mga mamamahayag na si Harvey ay masyadong mayabang, at malapit na siyang parusahan ng batas. Samantala, ang iba pang mga kamag-anak ay nagsimulang magsalita habang ang mga bagay ay nangyayari pa rin. Ang pamilya at mga kaibigan ng Bowie ay sumugod sa nakita. Lahat sila ay kumbinsido na si Harvey ang pumatay, at kailangan niyang pagbayaran ng kanyang buhay para sa lahat ng mga krimen na kanyang ginawa. Ang mga tao ay may matuwid na tingin sa kanilang mga mukha. Lahat sila ay nagbabahagi ng eksaktong parehong mga saloobin. Sapat na masama na siya ay isang mamamatay tao, ngunit binili pa niya ang isang buong istasyon ng pulisya at nag-host ng press conference. Sa tingin niya lahat tayo ay tanga. Mr. York, Mr. York, ano ang masasabi mo dito? Napakaraming tao ang tumatawag sa iyo na isang mamamatay tao. Bakit ayaw mong aminin? Tumingin si August kay Harvey na may nakakatawang mukha. Sinabi ni Joseph na malamang na walang gastos si Harvey dahil sa pagkakasangkot ni Nelson. Gayunpaman, naniniwala si August na maaaring mangibabaw ang pressure ng publiko sa gobyerno at pulisya. Ang plano niyang paiyakin ang mga pamilya ng mga biktima dito tungkol sa sitwasyon ay tiyak na makakapigil kay Harvey na magpaliwanag ng anuman. Sa anumang kaso, siguradong mamamatay si Harvey. Sa ngayon, medyo kontento na si August sa itsura ng pamilya. Kung tutuusin, medyo malaki ang ginastos niya dito, binigyan niya sila ng $76,000 bawat isa. Gayunpaman, ginamit ng pamilya ang lahat ng kanilang makakaya para magpakita ng magandang palabas na para bang bawat isa ay binigyan ng premyong $15 milyong. Hindi man lang sila natakot kay Harvey, na pinuno ng Longmen Law Enforcement. Tunay na isang kapuri-puri na tanawin. Bahagyang napangiti si Harvey habang pinapanood ang palabas. Gaano karaming pera ang ibinigay mo sa kanila? Hindi mo masasabi yan. Ngumisi pabalik si August, na walang takot. Lahat tayo ay nandito para sa isang bagay, ang hustisya. Bakit namin gagawin ang ganito para sa pera? Wala akong pakialam na siraan mo ang pangalan ko. Ngunit ito ang mga pamilya ng mga biktima na pinag-uusapan natin. Sure, makakabili ako ng isang tao.
Ngunit ang buong pamilya, hindi mabibili. Gusto nila ng hustisya para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa palagay mo ba posible na ang lahat ay nagsisinungaling sa parehong paraan? Medyo pessimist ka kung iyan ang iniisip mo. Kung talagang pagdududahan mo ako, maaari kang kumuha ng isang tao upang suriin ang aking mga account at transaksyon. Maiintindihan mo na wala akong binili kahit kanino. May patunay ang pamilya na sila ay kusang loob na nagpapatotoo. Tama, ginawa namin. Totoo lahat ng sinabi namin. Kung wala kang tiwala sa amin, handa kaming mamatay para sa aming mga paniniwala. Ang ilan sa mga tao ay nagbalak na iuntog ang kanilang mga ulo sa lupa para mas mapilit pa nila ang mga pulis. Ang kanilang layunin ay itaboy si Harvey sa kanyang kamatayan. Kabanata 3230. Bam, bam, bam. Ang mga kamag-anak ng mga biktima ay talagang malupit na ibinagsak nila ang kanilang mga ulo sa lupa ng walang kaunting pag-aalinlangan. Umaagos ang dugo sa ulo nila. Naghiyawan ang mga tao sa sakit. Nagiyakan ang mga babae sa sakit. Laking gulat ng karamihan sa mga tunog ng sigawan at iyakan na magkakahalo. Walang inaasahan na magiging ganito ka-extreme ang pamilya. Ngunit iyon ay inaasahan. Kung ang mamamatay tao ay hindi pinakawalan sa unang lugar, bakit sila kumilos ng ganito? Tulad ng para sa mga taong ito na binili. Anong biro? Halos isinakripisyo nila ang kanilang sarili sa puntong ito. Ikaw, napasimangot si Rachel at ang iba pa, na may pakiramdam na masyadong maraming tulad ng isang pagsasabwatan upang maging halos maging kapanipaniwala. Hindi maiwasan ni August na humanga sa nakita. Gumastos siya ng maraming pera para lang mabili ang mga taong ito. Ngunit ito ay katumbas ng halaga. Ang Hollywood level na pag-arte na ganyan ay hindi na makikita kahit saan pa. Ang mga mamamahayag ay patuloy na pinindot ang shutter button, sinusubukang i-record ang lahat ng nangyayari. Nadama ng lahat na si Harvey ay karaniwang itinuturing na isang mamamatay tao sa puntong ito. Nang titigan nila si Harvey ay may nakasulat sa kanilang mga mukha ng panghahamak. Kung hindi dahil sa ganoong espesyal na okasyon, tatakbo sana sila at pinunit si Harvey. Paano mo planong makatakas dito, Sir York? Nawalan ng kulay ang mukha ni Ansel matapos makita ang nangyayari sa ilalim ng plataporma. Alam niyang handa si Harvey para sa pagkakataon, ngunit ang mga bagay ay malinaw na lumalabas na nawawala sa kontrol. Dadagsa ang mga tao sa pamamagitan ng seguridad. Ngunit sa pagkakataong ito ay kalmadong inilabas ni Harvey ang kanyang cellphone at ipinadala ang mensaheng inihanda niya noon pa man. Ding, ding, ding. Sa loob ng 3 segundo ng pag-text ni Harvey, tumunog ang telepono ng pamilya ng biktima. Ang mga taong sumisigaw, na puno ng dugo ang mukha, ay kusang naglabas ng kanilang mga cellphone. Matapos ang isang mabilis na sulyap, nagbago ang kanilang mga ekspresyon sa isang iglap. Mabilis na tumigil ang mga taong umiiyak para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang isang pakiramdam ng panganib ay maaaring madama sa paligid ng buong lugar. Kalimutan si Harvey, kahit na ang mga mamamahayag ay nararamdaman ang layunin ng pagpatay na umaalingaw-ngaw sa hangin. Nagpalitan ng tingin si Rachel at ang iba pa. Hindi rin nila alam ang nangyari. Maaari lamang silang manatiling maingat sa ngayon. Ang mga mamamahayag ay tiyak na umatras, natatakot na makaladkad sa sitwasyon. Nakapagtataka, ang mga bagay ay hindi naging ayon sa kanilang iniisip. Nagtakbuhan ang mga lalaking nakapaligid kay Harvey patungo kay August. Hindi mo magagawa ito, young master. Paano mo kami tatalikuran? Oo, sa tingin mo ba kami ay tanga? Sigaw ng isa, pinapalayas mo na kami pagkatapos naming gawin ang mga bilin mo. Babayaran mo ito. Bahagyang kumunat ang noo ni August. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Hindi ba? Paano ba naman? May malamig na tumawa. Halika dito. Sabihin sa akin kung ano talaga ang ibig sabihin ng text na ito.